Sa isang malamig at walang awang assassination mission, hindi sinasadyang napatay niya ang isang inosenteng batang babae. Sa unang pagkakataon, binalot ng matinding konsensya ang isip ng assassin. Marahil ay dahil sa malinaw na mga mata ng bata, nakita ni Gunn ang sarili niyang traumatikong kabataan. Mula pagkabata, napakahirap ng kanyang buhay. Siya at ang kanyang ina ay palipat-lipat ng lugar para kumita ng pera. Sa araw, nagtatrabaho ang kanyang ina, at sa gabi naman ay nagtatrabaho ito sa isang pampublikong bathhouse. Noong panahong iyon, bata pa si Gunn kaya wala siyang magawa upang matulungan ang kanyang ina. Sa tuwing naiisip ni Gunn kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng kanyang ina dahil sa kanya, napapaiyak siya. Hindi nagtagal, masayang ibinalita ng kanyang ina na malapit na silang magkaroon ng mas magandang buhay. May isang Amerikanong lalaki raw na gustong dalhin sila sa Estados Unidos upang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit isa lamang pala itong manloloko. Matapos niyang makuha ang lahat ng ipon ng ina ni Gunn, tumakas siya. Sanay nang magsikap ang ina ni Gunn, ngunit sa sitwasyong iyon, labis siyang nawalan ng pag-asa. Isang magandang hapon, dinala siya ng kanyang ina sa isang disyerto. Pinapababa siya nito sa sasakyan at sinabihang pumunta sa isang convenience store upang bumili ng tubig. Ngunit may kutob si Gunn, kaya tumanggi siyang bumaba. Napilitan ng kanyang ina na itulak siya palabas ng sasakyan, ngunit hindi nito alam na palihim siyang nagtago sa trunk ng kotse dahil natatakot siyang iwanan siya. Pagkatapos nito, umalis ang kanyang ina gamit ang sasakyan. Huminto ito sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa convenience store. Doon, pinili ng kanyang ina na kitilin ang sarili niyang buhay. Hindi alam ni Gunn na tuluyan ng pumanaw ang kanyang ina. Nagtago pa rin siya sa loob ng trunk, naghihintay na bumalik ito. Sa huli, may nakakita kay Gunn, ngunit hindi iyon ang kanyang ina kundi isang Amerikanong pulis. Dinala siya ng pulis upang alagaan. Doon lamang napagtanto ni Gunn na tuluyan na siyang iniwan ng kanyang ina magpakailanman. Alam niya na sukdulan na ang pagkapagod ng kanyang ina sa buhay kaya napilitan itong piliin ang paraang iyon upang makalaya sa pagdurusa. Mabilis na lumipas ang 30 taon. Ngayon, si Gunn ay naging kanang kamay ng leader ng Blue Dragon Gang. Walang sino man ang makakapalit sa kanyang posisyon. Sa nakalipas na 30 taon, marami ng tao ang napatay ni Gunn. Dahil dito, unti-unti niyang nawala ang kanyang konsensya. Nangako si Gunn sa leader na huling beses na lamang siya napapatay. Pagkatapos nito, hindi nagagawa ng masama si Gunn. Sinunod ni Gunn ang impormasyong ibinigay ng leader at pumunta sa isang bar upang hintayin ang target na lumitaw. Habang nakakaramdam ng lungkot si Gunn, napansin niya ang isang batang babae na nakatingin sa kanya. Itinigil ni Gunn ang pagtitiklap ng papel at tinukso ang bata. Kaagad pagkatapos, nakatanggap si Gunn ng notification sa kanyang telepono na lumitaw na ang target. Pagkatanggap ng balita, agad kumilos si Gunn. Sa loob, nakikipagtransaksyon ang grupo ng mafia sa isang lalaking Koreano. Walang emosyon na itinutok ni Gunn ang baril at inilagay ito sa bibig ng bodyguard. Pagkatapos, itinulak siya ni Gunn papasok sa silid. Nang mapansin ng iba si Gunn, binaril at pinatay niya ang mga ito. Nabaril din ng boss si Gunn ng isang beses, ngunit mabilis na gumanti si Gunn at napatay sila sa mismong lugar. Sa huli, binaril ni Gunn ang lalaking Koreano. Nang makumpirma ni Gunn ang tamang target at makuha ang laptop, may narinig siyang ingay sa labas ng pinto. Agad siyang nagpaputok sa direksyon na iyon. Nang wala nang marinig na ingay, binuksan ni Gunn ang pinto upang tingnan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ang bala na pinakawalan niya ay tumama sa puso ng inosenteng batang babae. Ang tanawin ng pagbagsak nito sa lupa ay nagdulot ng matinding pagsisisi kay Gunn. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa bahay ni Gunn upang gisingin siya. Matapos niyang aksidenteng mabaril ang bata, labis siyang uminom ng alak. Dinala siya ng grupo pabalik sa organisasyon. Doon, sinabi ni Gunn sa boss na nais na niyang magretiro. Ang nangyari kagabi ay gumising sa kanyang konsensya. Ngunit hindi pumayag ang boss. Inutusan siya nitong tapusin ang huling misyon. Ang lalaking Koreano na pinatay ni Gunn kahapon ay siya ring ama ng batang babae. Ninakaw nito ang pera mula sa trustee at ibinente ito sa Russian Mafia. Ngunit ang laptop na nakuha ni Gunn ay walang anumang dokumento tungkol sa pera.
Nagpadala ng email ang lalaking Koreano sa 3 tao. 2 sa kanila ay pinatay na ng organisasyon. Ang natitira ay ang ina ng isang batang babae na nagngangalang Mokyong, na kasalukuyang nasa Korea. Ang misyon ni Gun ay hanapin si Mokyong at makuha ang mga dokumento. Sinabi ng boss kay Gun na isipin na lang niya ito bilang pagkakataon upang mabisita ang kanyang sariling bayan, ngunit hindi natuwa si Gun nang marinig iyon. Agad niyang sinaksak sa kamay ang isa sa kanyang mga tauhan gamit ang chopsticks. Pagkatapos, binalaan niya ang boss na mag-ingat sa pagsasalita tungkol sa kanyang bayan. Nang gabing iyon, ibinigay ni Charles kay Gun ang mga dokumento tungkol kay Mokyong. Inaya rin ni Charles si Gun na uminom pagkatapos niyang matapos ang misyon. Kinabukasan, bumalik si Gun sa Korea upang isagawa ang misyon. Ang trustee sa panig na iyon ay si Asing. Nagpadala si Asing ng tauhan upang sunduin si Gun. Minamanmana ni Asyang si Mokyong. Lumabas na lihim pala siyang naglagay ng kamera sa opisina nito. Sa panlabas na anyo, mukha siyang disenteng boss, ngunit siya pala ang utak sa likod ng lahat. Dahil sa kanyang imahe, hindi makakilos ng padalos-dalos si Asing. Kaya tahimik lamang niyang binabantayan ang mga kilos ni Mokyong. Sa oras na iyon, dinala si Gun sa isang abandonadong bahay ng tauhan ni Asing. Inakala nitong hindi marunong mag-Korean si Gun, kaya aksidente nitong kinutya si Gun at ikinagalit niya iyon. Hindi napigilan ni Gun na bigyan ng tahasang babala ang tauhan ni Asing. Pagkatapos, naghanap si Gun sa paligid ng bahay at nakakita ng isang bote ng alak. Umupo siya at nagsimulang magsaliksik tungkol kay Mokyong. Si Mokyong ay isang senior employee sa kumpanya ni Asing. Matapos mamatay ang kanyang anak na babae, halos gumuho ang kanyang mundo. Dahil dito, humingi siya ng pampakalma sa kanyang kaibigang psychiatrist. Sa oras ding iyon, pinuntahan ni Gun si Mokyong. Nagkita sila sa elevator. Dahil dito, nasundan niya si Mokyong at nalaman ang address ng bahay nito. Kinabukasan, ipinatawag si Mokyong ng pulisya at tinanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak sa ibang bansa. Sinamantala ni Gun ang pagkakataon upang pasukin ang bahay ni Mokyong at natuklasan ang isang safe. Ngunit kailangan nito ang boses ni Mokyong upang mabuksan, kaya kinunan niya ito ng litrato. Mayroon ding isang nakakandadong silid sa bahay. Nais malaman ni Gun kung ano ang nakatago roon, kaya sinadya niyang lapitan si Mokyong sa isang company event. Sa nakaraan, napag-alaman na hiwalay na si Mokyong at ang kanyang asawa. Pinayagan niyang sumama ang anak niyang si Jay sa ama nito sa ibang bansa. Akala ni Mokyong ay magiging masaya ang kanyang anak, ngunit hindi inaasahang dumating ang trahedya. Dahil sa mga alaala ng kanyang anak, hindi niya magawang bitawan ang sakit. Narinig ni Gun ang voicemail na iniwan ng anak ni Mokyong para sa kanya. Pagkatapos noon, patuloy niyang sinundan si Mokyong. Muli silang nagkita sa elevator. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng problema ang elevator. Habang naghihintay si Gun at Mokyong na maayos ito, nagsimula siyang makipag-usap sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon upang i-record ang boses nito. Hindi nagtagal, muling gumana ang elevator. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Mokyong, hindi sinasadya niyang nabuksan ang isang program na may kaugnayan sa pera ni Asing. Isang babala ng unauthorized access ang lumabas sa laptop nito. Agad na bumalik si Asing sa kumpanya, ngunit hindi napagtanto ni Mokyong ang bigat ng problema. Pagbalik ni Asing, natuklasan niya ang USB ni Mokyong. Kaya naman, wala na itong silbi para sa kanya. Samantala, pumasok si Gun sa bahay ni Mokyong at binuksan ang safe. Sa loob nito ay ang susi para mabuksan ang lihim na silid. Ngunit nang pumasok si Gun sa silid, napagtanto niyang isa lamang itong normal na silid ng bata. Sa oras na iyon, nakatanggap si Gun ng tawag na inuutusan siyang patayin si Mokyong. Pag-uwi ni Mokyong, nakita niya ang isang package mula sa paaralan ni Ji na ipinadala sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kasabay nito, nakatanggap din ng notification ang telepono ni Gun, ngunit hindi napansin ni Mokyong si Gun. Nang sagutin ni Mokyong ang tawag mula sa homeroom teacher ni Ji, sinabi nitong may video siya sa bata. Dahil dito, napaiyak si Mokyong sa labis na emosyon. Uminom siya ng isang baso ng alak upang kumalma. Nagpa siya si Gun na kumilos laban sa target. Ngunit nang lumabas siya, nakita niyang nakaupo si Mokyong at nanonood ng video ng kanyang anak.
Ang mga imahe ni Ji ay nagpaiyak sa kanya. Dati, ang mga ito ay nagbibigay saya sa kanya, ngunit ngayon ay parang kutsilyong tumatagos sa kanyang puso. Dahil dito, napaatras si Gun. Gumamit siya ng projector upang ipakita ang mga larawan ni Ji sa kisame. Biglang may ngiti na sumisilay sa kanyang mga bibig, ngunit napakalupit ng realidad. Naalala ni Gun ang gabing napatay niya si Ji at nagpasya siyang kumilos, ngunit nakita niya si Mokyong na nakahiga sa tabi ng mga sleeping pills. Nagpaputok si Gun ng ilang beses, ngunit hindi niya tinamaan si Mokyong. Sa halip, binaril niya ang upuan na kinahihigaan nito. Pagkatapos, tumawag siya ng ambulansya upang dalhin si Mokyong sa ospital. Sa oras na iyon, nagngangalit si Asing dahil hindi papatay si Mokyong. Ibinuhos niya ang galit sa kanyang tauhan. Pagkatapos, kinontak niya ang mga asasin upang ayusin ang nangyari. Labis na nadismaya ang boss nang matanggap ang balita. Agad siyang nagpadala ng tao upang patayin si Gun dahil sa pagtataksil nito sa organisasyon. Samantala, nagising si Mokyong. Sa kabutihang palad, kalahati ng mga sleeping pills na ibinigay ng kanyang kaibigan ay bitamina lamang. Dahil dito, nakaligtas siya. Pagkatapos, dumating ang pulisya dahil sa insidente ng pamamaril sa bahay ni Mokyong. Hiniling ng pulis sa kanya na magsumite ng ebidensya na may kaugnayan sa money laundering activities ni Asing. Dahil dito, napatay sa ibang bansa ang kanyang asawa at anak. Labis na nasaktan si Mokyong sa mga sinabi ng pulis. Umiiyak na sinabi ni Mokyong na hindi niya ginustong patayin ng kanyang asawa ang kanilang anak. Pagkatapos, tumalikod si Mokyong at umalis, ngunit bumagsak siya bago pa siya makalayo. Sa oras na iyon, dumating din sa Korea ang mga asasin ng Blue Dragon Gang. Bumili sila ng mga armas mula sa mga drug dealer, ngunit ayaw nilang magbayad. Matapos makuha ang mga baril, agad nilang pinatay ang dealer. May isang taong natakot at tumakbo, ngunit sa huli ay binaril din siya ni Chaos. Sa pagkakataong iyon, nakatanggap si Mokyong ng tawag mula kay Gun. Sinabihan niya itong tumakas dahil may paparating na papatay sa kanya. Going to move you to... Sa oras na iyon, ibinigay ni Mokyong ang USB sa pulisya, ngunit sinusundan pa rin siya ng mga asasin. Lumalabas na mabilis na napatay ni Gun ang asasin. Tinanong ng asasin kung bakit ipinagkanulo ni Gun ang organisasyon. Sumagot si Gun na napagod na siya. Pagkatapos, kinuha ni Gun ang telepono ng asasin upang tawagan si Chaos. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang inagaw ni Asing ang telepono. Ikinagalit ito ng mga asasin. Hindi nila nais patayin si Gun dahil lamang sa pera ni Asing. Dahil ipinagkanulo sila ni Gun, sinabi ni Chaos kay Asing na kontrolin ang kanyang mga kilos. Nakaramdam ng kahihiyan si Asing, kaya ibinuhos niya ang galit sa kanyang mga tauhan. Ngunit narinig ng isang janitor ang usapang ito, kaya agad siyang pinatay ni Asing. Samantala, sinimulan na rin ng mga asasin na tugisin si Mokyong.
Pumunta ang pulisya sa isang hacker upang tingnan ang mga dokumento, ngunit hindi nito mabuksan ang security system. Sa oras na iyon, tumunog ang telepono ni Mo Kyung. Sinabi ni Gun kay Mo Kyung na may traidor sa hanay ng pulisya. Ayon kay Gun, kapag tumawag siya, kung sino man ang magring ay siyang traidor. Pagkatapos magsalita ni Gun, isang pulis na kasama nila ang agad naglabas ng baril at pinaputukan si Mo Kyung. Pagkatapos, umalis ito upang papasukin ang mga tauhan ni Asing. Bumababa ang traidor upang ipagpalit ang USB kay Asing, ngunit hindi ito tumutupad sa pangako. Isa sa mga tauhan ni Asing ang agad naglabas ng kutsilyo at sinaksak ang traidor hanggang sa mamatay sa mismong lugar. Iyon ang nararapat na wakas para sa isang taong nagtaksil sa kanyang mga kasama. Sa oras na iyon, papalapit na si Gun sa gusali. Tinawagan ni Gun si Mo Kyung at sinabihan siyang pumunta sa parking lot. May isang sasakyan doon na may susi na sa loob. Sinabi ni Gun kay Mo Kyung na kailangan niyang mabuhay. Kapag nagkita sila, sasabihin niya ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Pagkarinig nito, agad sinabi ni Mo Kyung na kapag nagsinungaling si Gun, papatayin niya ito. Handa nang tumalon si Gun upang makatakas nang mahuli siya ni Chaos. Muling tinanong ni Chow si Gun kung bakit niya ginawa iyon. Muli ring sumagot si Gun na napagod na siya. Pagkatapos, binali ni Gun ang braso ni Chow at tumakas. Habang tumatakas si Mo Kyung, inatake siya ni Aponte. Matapos makatakas si Gun, tumawag si Chow at sinabi na nahuli na nila si Mo Kyung. Sinabi rin ni Chow kay Gun na pumunta at sumuko. Bumalik si Gun na sugatan ang buong katawan. Iniinom niya ang buong bote ng alak at gumawa ng bomba. Pagkatapos, tumawag siya sa pulisya ng Korea at sinabi na magpapatuloy siya sa paghasik ng takot sa lungsod. Agad na nagpadala ng puwersa ang pulisya sa gusaling sumabog. Doon din hawak ng mga asasin si Mo Kyung. Nang makita ito, hinati ni Chow ang kanyang mga tauhan upang magbantay. Sa oras na iyon, iniulat ng media ang pagsabog at ang putukan sa apartment building. Napagtanto ni Chow na si Gun ang may kagagawan nito. Sinusubukan ni Mo Kyung na makatakas nang bigla niyang marinig ang pagtunog ng telepono. Matapos niyang halughugin ang paligid, natuklasan niya ang isang lihim na switch sa ilalim ng mesa. Nang pumasok siya, nakita niya ang isang silid. Naroon pala ang control room ni Asing upang manmanan si Mo Kyung. Naroon din ang bangkay ng babaeng janitor. Agad kinuha ni Mo Kyung ang kanyang telepono at tumawag sa pulis, ngunit tinanggal ng Special Forces ang signal ng buong gusali. Kinuha ni Mo Kyung ang keychain at agad tumakbo palayo. Sa oras na iyon, isinara na ng mga asasin ang lahat ng pinto ng gusali. Pumasok si Aponte sa elevator upang mag-imbestiga, ngunit naunahan na siya ni Gun at inambush sila. Samantala, nakakita si Mo Kyung ng gunting upang putulin ang tali, ngunit natuklasan siya ni Aponte. Nang papalapit na ito sa kanya, biglang sumulpat si Gun. Ang pagdating ni Gun ang nakakuha ng atensyon ni Aponte.
Mabilis na umiwas si Gun sa mga bala at pinindot ang music button upang malito si Aponte. Pagkatapos, muling lumitaw si Gun at hinamon si Aponte sa isang laban ng harapan. Hindi inaasahan, napatay ni Henry ang kanyang sariling kasama. Pagbalik ni Mokyong sa opisina, natuklasan niya na inililipat ni Asing ang pera sa ibang bansa. Agad niyang binago ang transfer order upang kanselahin ang transaksyon. Napansin ni Asing ang problema at agad nagngalit, minumura ang kanyang tauhan. Samantala, hindi naunawaan ng tauhan ang nangyayari. Sa puntong iyon, hindi na niya kinaya at galit na naglabas ng kutsilyo at sinaksak si Asing hanggang mamatay. Sa oras na iyon, hinabol ni Henry si Gun sa kanyang silid. Nalampasan ni Henry ang patibong na granada ni Gun. Ngunit inaasahan na ito ni Gun at naglagay siya ng gunting sa loob ng microwave. Nagdulot ito ng pagsabog at tumama ang gunting sa dibdib ni Henry. Agad kinuha ni Gun ang baril, ngunit paglabas niya, aksidente niyang nakasalubong si Charles. Ang dalawa ay magkasamang nakaranas ng maraming panganib bilang magkaibigan. Hindi maintindihan ni Charles kung bakit ipinagkanulo ni Gun ang organisasyon sa pagkakataong iyon. Pinulot ni Gun ang baril ngunit pinili niyang huwag patayin ang kanyang dating kasamahan. Hindi makita ng Special Forces sa labas ang bomba na iniulat, kaya ibinalik nila ang signal. Sa oras na iyon, nagtatago si Mokyong sa ilalim ng mesa nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Agad siyang natuklasan ng humahabol sa kanya. Inatake siya nito at tinangkang pagsamantalahan. Nakita ni Gun ang lahat sa pamamagitan ng kamera. Ngunit hindi mahina si Mokyong. Kinuha niya ang gunting at sinaksak ang lalaki sa leeg. Bumagsak ito sa sahig at namatay sa mismong lugar. Napabuntong hininga si Gun, ngunit muling tumunog ang walkie-talkie. Sinabi ni Charles na gusto pa rin niyang uminom kasama si Gun, ngunit alam ni Gun na hindi na sila maaaring maging tulad ng dati. Kaya nagpa siya si Charles na tapusin na ang lahat. Kinuha ni Charles ang kanyang baril at hinanap si Mokyong. Nang makita ito, agad ginamit ni Gun ang walkie-talkie upang tawagan si Mokyong at sinabihang kunin ang baril sa tabi niya. Kailangan niyang mabuhay upang malaman ang katotohanan. Sa puntong iyon, labis na natakot si Mokyong. Sinabi ni Gun na ang lalaking humahabol sa kanya ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Isa itong malupit na mamamatay tao na hindi natatakot sa kaparusahan. Kaya inutusan ni Gun si Mokyong na kunin ang baril at barilin ito. Muling tinanong ni Charles kung bakit ginawa iyon ni Gun. Muli ring sinabi ni Gun na gusto na niyang magpahinga. Pagkatapos, hinawakan ni Gun ang kamay ni Charles at tuluyang tumigil ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, tumunog ang walkie-talkie. Napagtanto ni Mokyong na si Gun ang nagligtas sa kanya. Tinanong niya kung naririnig siya nito, ngunit wala na si Gun. Bago iyon, bumalik si Gun sa lugar kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang ina. Ang lahat ng sakit sa kanyang buhay ay nauwi sa pagluha. Doon nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.